Ang kwentong ito ay mula sa karanasan ng kaibigan ni Lola Melanie na si Aliana, na sobrang bait na tao at sobrang makadiyos pa. Hindi maganda ang naging buhay ng kaibigan ng matanda dahil mayroon itong sinuway na sagradong batas ng kanilang pamilya. May dugong aswang ang angkan ng ina ni Aliana at ang kanyang ama naman ay normal na tao lamang. Ipinagbabawal sa kanilang lahi ang pag-aasawa ng normal, dahilan para hindi mapagsama ang kanyang mga magulang at mapunta siya sa poder ng kanyang ina at palihim lamang na nakikipagkita sa kanyang ama. Hindi siya hinahayaang sumamba sa Diyos ng tao, kundi sa Panginoon ng mga aswang. Isang uri ng demonyo na mayroong wangis ng kambing at mahabang mga sungay na may namumulang mga mata. Pero dahil sa lihim na koneksyon nila ng kanyang ama, mas naniwala siya sa nag-iisang Diyos na lumikha. Kahit mainit at mabigat sa kanyang pakiramdam at sa labas lamang siya palagi, ay nakukuha niya pa ding magsimba tuwing linggo at manalangin. Tinitiis niya din ang kanyang pagkagutom sa laman ng mga tao dahil takot na takot siyang magkasala. Naging matalik na magkaibigan si Lola Melanie at Aliana. Alam ng matanda ang lahat ng sekreto ng kaibigan mula sa kabataan hanggang sa pagkadalaga. Kahit paabutan sila ng pagiging aswang nito, ay hindi siya nito ginawan ng masama o pinagtangkaan man lang ang kanyang buhay. Hindi lang yan ang nilabag ni Aliana dahil noong nasa edad 20 na siya, nagmahal siya ng hindi nila kalahi na si Aljur na nakilala niya sa palengke. Sobrang bait at maintindihin ng binata, pero hindi pa din niya sinabi dito ang tunay niyang pagkatao. Kasama niya si Lola Melanie na magtago ng kanilang relasyon na palagi namang nakabantay at nakasuporta. Tumagal ng 2 taon ang kanilang relasyon. Tumagal ng 2 taon na palihim ang kanilang relasyon bago nila nalamang buntis si Aliana. Nandoon ang tuwa, pero nandoon din ang kaba dahil papaano na. Siguradong magagalit ang kanilang angkan sa malalaman nila at maaaring ikapahamak yun ni Aljur. Isang gabi, araw ng pagtitipon ng angkan nila Aliana, panaytitig na makahulugan sa kanya ng mga kamag-anak niya na parang mayroong ipinaparating sa kanya. Hanggang sa kanya na nga napunta ang usapan. Aliana! Buntis ka ba? Amoy na amoy ka namin! Pasigaw na wika ng tiyuhin niya. Chong, hindi po. Baka po may buntis lang sa... Sinungaling! Sa oras na to, Aliana, tangan-tangan na ng mga pinsan mo ang bangkay ng ama ng dinadala mo. Anumang oras, maaari na silang dumating. Alam mo ang batas, pero mas pinili mong sumuway. Chong, ano ibig niyo sabihin? Pinapatay niyo tatay ng anak ko? Bakit? Alam mo ang batas. Sasagot pa sana si Aliana nang makita niya ang kanyang mga pinsan na kinakaladkad ang katawan ni Aljur habang hawak pa ng isa ang pugot nitong ulo. Huli na ang lahat. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Puno ng paghihinagpis ang kanyang pagkatao, dahilan para mamula ang kanyang mga mata at mag-anyong demonyo na siya sa sobrang galit.
Bago pa siya tuluyang magwala, hinawakan na siya ng ibang miyembro ng kanilang angkan at ipinasok sa isang kubo at kinulong. Habang naroroon at umiiyak, paulit-ulit niyang tinatanong ang Panginoon kung bakit nangyayari sa kanya ang ganong bagay. Sobrang sakit sa kanya dahil naririnig niyang nagkakasiyahan ang mga kamag-anak niya sa labas na siguradong kinakain na ang bangkay ng lalaking minamahal niya. Bigla siyang napatingin sa kanyang tiyan at kinausap ang sanggol na kanyang dinadala. "Anak, pasensya ka na. Nadamay ka pa." Ilang araw ding tulala si Aliana dahil hindi niya alam ang gagawin, gayong wala na ang ama ng sanggol niya. Pinilit niya pa ring humarap sa mga demonyo niyang kamag-anak sa kabila ng nagawa ng mga ito sa kanya. Naroon pa din naman si Lola Melanie para gabayan siya sa mga desisyon niya sa buhay. Mas pinili na lang ni Aliana na unahin ang kapakanan ng kanyang sanggol dahil ito na lamang ang nagsisilbing alaala niya sa kanyang minamahal. Nalaman din ng kanyang ama ang nangyari, dahilan para mas lalo itong magalit sa angkan ng kanyang ina. Balak pa nga nito ang sumugod pero hindi na nito nagawa dahil pinigilan siya ni Aliana. Sobrang nagkagulo-gulo na ang buhay ng dalaga noon. Matagal din siyang kinulong ng kanyang pamilya sa kanilang lugar dahil ang alam niya ay iniingatan lamang siya ng mga ito dahil sa ipinagbubuntis niya na maamoy sa iba pa nilang kalahing aswang. 6 na buwang buntis si Aliana nang magsimulang maging maluwag sa kanya ang mga tao sa kanilang lugar. Naglalakad siya noon palabas nang salubungin na siya ni Lola Melanie. "Aliana, ilang buwan kang nawala ha? Nabalitaan mo na ba?" "Ang alin? Ano ka ba? Parang hindi mo alam nangyari. Saka naging mahigpit kasi sila sa akin eh." "Hindi mo alam? Yana, ang tatay mo, 4 na buwan nang wala. Natagpuan na lamang siyang duguan sa bahay nito at hindi alam kung sino ang may sala." "Ano?" Muli na namang pinagsakluban ng langit at lupa si Aliana. Bigla na lamang siyang nablangko at nahimatay. Nagising siyang naroon na siya sa kanilang lugar at nakahiga. Wala siyang pagdadalawang isip na bumangon at lumabas ng bahay para magsisigaw at magwala. Alam niya kasi sa kanyang sarili kung sino ang salarin sa pagkamatay ng kanyang ama na inamin din ng kanyang mga tiyuhin. Wala siyang nagawa kundi tumakbo sa kakahuyan at doon magwala at maglabas ng kanyang sama ng loob. Habang umiiyak at sumusumpa, bigla na lamang may umagos na likido sa puwerta niya. Kinabahan siya kasi 6 na buwan pa lamang siyang buntis. Hanggang sa sumakit na nga ang kanyang tiyan at napasalampak na lang siya sa lupa habang iniinda ang sakit ng tiyan niya. Unti-unti na nga niyang naramdaman ang paglabas ng sanggol sa kanyang sinapupunan, kaya sinabayan na lamang niya ng pag-iri. Maya-maya, lumabas na sa kanyang harapan ang kanyang sanggol na hindi man lang umiiyak. Kahit anong gawin niyang yugyug, hindi yun umiiyak. Hanggang sa nakita niya ang parte ng tiyan nitong may marka. Marka ng angkan nila. Kulang ng lamang loob ang sanggol niya. Wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang kanyang pamilya. "Panginoon,
Naniwala ako sa'yo. Sinamba kita. Pero bakit mo to ginagawa sa akin? Bakit lahat ng kamalasan na pupunta sa akin? Hindi mo man lang pinarinig ang iyak ng aking sanggol. Hindi mo man lang siya hinayaang mabuhay. Bakit mo kami pinabayaan? Bakit? Bakit? Hinagpis ni Aliana habang nakatingin sa kalangitan na hawak ang kanyang walang buhay na sanggol at lumuluha. Sinikap kong maging mabuting tao at sumailalim sa mga batas mo. Pero hindi mo ko ipinagtanggol. Ipinagkait mo sa akin ang kasiyahan ko. Pinagsisisihan kong sinamba kita. At dahil hindi mo pinarinig sa akin ang iyak ng sanggol ko, wala na ring iyak ng sanggol ang maririnig sa baryong ito. Magmula ng araw na namatayan ng anak si Aliana, ay nagbago na ito. Hindi na siya ang Aliana na mabait at maintindihin. Palagi na itong galit at palaging nakatitig ng masama sa mga tao. Madami na ding nakakapagsabi na naglalakad yun sa gabi habang sabog-sabog ang mga buhok at nanlilisik ang mga mata. Ayon kay Lola Melanie, pinanindigan nga ni Aliana ang sumpa nito dahil wala ng mga buntis ang nanganganak sa kanilang baryo dahil nakukunan lahat. Dahil yon kay Aliana, inaaswang niya ang bawat buntis na maaamoy niya na alam ni Lola Melanie. Pero pinili niyang manahimik dahil baka ikapahamak niya. Kumakain na din kasi ng tao si Aliana na hindi naman nito ginagawa noon. Tanda pangaraw ng matanda ang huling pag-uusap nila ni Aliana na nasa katinuan ito. Aliana, itigil mo na. Hindi maitatama ng daan-daang pagkakamali ang isang pagkakamali. Hindi na ikaw yan. Sinubukan kong maging normal, Melanie. Alam mo yan. Namuhay ako na parang normal na tao at naniwala sa sinasabi ninyong Diyos na hindi pababayaan ang sino mang nananampalataya sa Kanya. Pero anong nangyari? Pinabayaan ako. Minalas ako. Aliana, hindi porket nangyayari sa iyo ang ganyang mga bagay, isisisi mo na sa Kanya. Kung meron mang may sala dito, yun ang mga kamag-anak mo. Sa ginagawa mo, lalo mo lang pinapatunayan na kagaya mo sila. Hindi ba ayaw mo maging tulad nila dahil masama sila? May plano ang Diyos sa iyo. Maniwala ka. Hinding-hindi ko babawiin ang binitawan kong sumpa. Alang-alang sa ama ko, minamahal ko, at ang anak ko. Huling pag-uusap na natin to, Melanie. Nawala na ang tatlong importante sa buhay ko. At hindi ko na mas kakayanin kung pati ikaw ay madamay. Mahal kita, kaibigan ko. Yun na nga ang huling pag-uusap nila ni Aliana. Hindi na sila muling nagkita pa. Pero sigurado ni Melanie na nasa baryo pa din nila si Aliana dahil tuloy-tuloy pa din ang paglaglag ng mga sanggol sa sinapupunan ng mga buntis. At mas lumala pa dahil ang mga batang nasa edad na 4 pababa ay inaaswang na din at ang ilan ay namamatay pa. Sobra ang galit ni Aliana na nagiging makasarili na siya. Hanggang sa dumating ang panahon na si Melanie naman ang nagdalang tao. Nababahala siya noon dahil baka pati siya ay biktimahin ng kaibigan. Isang hapong palubog ang araw. Nakita niya sa kanyang bintana ang kaibigan
na nasa anyo ng aswang na nakatitig sa kanya. Hindi siya nakaramdam ng takot, pagkus ay nginitian niya pa ito, tanda nang nakikita pa din niya ito bilang tao at kanyang kaibigan. Nagulat siya nang bigla yung tumalikod at umalis na lang. Lumipas ang ilang buwan at hindi nga niya muling nakita at naramdaman si Aliana hanggang sa naisilang na ang kanyang anak na walang aswang na gumagambala. Bigla na lamang nawala si Aliana sa kanilang baryo at hindi na muli pang nakita. Malaki man ang naging kasalanan ni Aliana, tanggap pa din naman ito ng kaibigan niya dahil sa bigat ng pinagdaanan nito. Naiintindihan niya rin dahil sobrang sakit ang sinapit ng kanyang kaibigan. Hinagpis ito ng babaeng nagmahal sa kanyang kasintahan, sa kanyang ama at sa kanyang anak na lahat ay nawala sa kanyang buhay. Ito ang kapalaran ni Aliana at ito ang naging hinagpis ng aswang. Isang estudyante pa lamang si Raya nang mangyari sa kanya ang kanyang kakaibang karanasan noong mga panahong naninirahan pa siya sa Capiz. Tanging ina na lamang ni Raya ang bumubuhay sa kanilang magkakapatid dahil maagang pumanaw ang kanilang ama. Matagal ng panahon ang nakakalipas. Kaya naman nang makatungtong sa tamang edad, hindi na nagpapigil si Raya na humanap ng ekstrang mapagkakakitaan habang nag-aaral. Naging tagahugas ng pinggan, waitress, janitor ng mismong eskwelahan nila at marami pang trabaho na maaaring maibigay sa kanya. Noong mga panahon na janitress siya sa kanilang paaralan at naglilinis siya bandang hapon sa mismong principal office, nabigla siya sa sinabi ng principal habang tinitigan siya. "Sandali lang, Ineng. Di ba ikaw si Raya Villanueva? Mataas ang mga grado mo at base dito palagi kang nangunguna sa klase." Opo, ako po Mr. Reyes. Tanging pag-aaral na lang po kasi ang inaasahan ko para umangat sa buhay eh. Matalino ka. Naghahanap ng private tutor ang kapwa ko principal sa ibang paaralan. 7 taon pa lang ang anak na lalaki nun. Homeschool lang dahil hindi maaring ma-expose sa maraming tao. Balitaan mo ako kung gusto mo. Mas malaki ang kita doon. Malay mo, baka pag-aralin ka pa. Ngumiti ang principal at umalis. Natulala naman noon si Raya dahil hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng trabaho sa isang mayamang pamilya. Kaya nang matapos ang trabaho, kaagad siyang umuwi at nagpaalam sa kanyang ina. Umayag naman agad ito at sinabing mas mainam pang mag-tutor na lang siya kaysa sa maglinis sa eskwelahan. Kinabukasan, muling bumalik sa principal office si Raya para kausapin lang si Mr. Reyes at maging ito ay naging masaya sa pagpayag niya. Tuwing hapon hanggang 6:00 lamang ng gabi ang kanyang guguguling oras sa pagtuturo sa bata. Sagot na daw ang kanyang pagkain, idagdag pa ang sahod na 1,000 piso sa isang session. Nakakapagtaka na ganoon ang hinaharap niyang pagtrato, pero nakakatuwa dahil alam niyang nasa mabuting pamilya siya. Araw ng Lunes, 3:00 ng hapon, nang maihatid siya ni Mr. Reyes sa bahay ng kanyang magiging amo. Nakakalaglag pa nga ang napakalaking mansyon na yun at magarang disenyo na hindi talagang maikakaila na sobrang yaman talaga ng pamilya na nakatira doon. Masayang humarap sa kanya ang mga magulang ng batang si Jovic. Magiliw din ang bata sa kanya
at mabilis naman silang nagkasundo. Paglaon ay pinapunta na sila sa study room para magsimula na. Nako Jovic, sobrang swerte mong bata ka. Wala ka nang mahiling pa kaya suklian mo ng kabutihan ng mga magulang mo ha. Nga pala, bakit ayaw mong pumasok sa school? Naku, teacher, gustong gusto ko po. Sila mami lang ang may ayaw kasi paano ayaw nila akong ma-expose ako at magaya sa kuya ko. Expose? Saan? Bawal daw po kaming maarawan na matagal at mainitan. Dito lang po kami sa loob ng bahay. Maging si kuya po, hindi na umulit noong minsan siyang lumabas. Napinsala ang kanyang pisikal na anyo dahil doon. Ganun ba? Nasaan ang kuya mo? Nasa taas po. Bawal po siya lumabas hanggat hindi pa po nasapit ang 8:00 ng gabi. Madaming namumuong katanungan sa isipan ni Raya dahil sa mga nasabi ng bata, pero wala naman siya sa posisyon para magtanong ng magtanong dahil tutor siya doon at hindi storyteller. Mabilis matuto ang bata at madali lang kausap. Hindi din yon tinotoyo o bigla na lang iiyak, kaya swerte na si Raya sa kanyang tinuturuan. Teacher, ayun po yung kapatid ko, si Kuya John. Tinignan ni Raya yung tinuturo ni Jovic na kapatid niya at tumalon na nga halos ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Sino ba namang hindi matatakot sa isang maitim na bata? Naninilaw ang mata tapos mahaba ang mga kuko. Hello? John, hello? Hindi sumagot ang bata at tinignan lang siya ng masama at umalis na. Huwag po kayo matakot sa kanya, teacher. Ganyan lang po siya. Pero mabait po yan. Hindi lang po siya sanay sa ibang tao. Ngumiti na lang si Raya. Nagtaka siya kasi nasabi ng bata na napinsala ang katawan nito sa paglabas lang ng bahay. Pero parang grabe naman at nagmukha pang halimaw ang bata. Alam niyang may mali sa pamilyang yon at madami pa siyang malalaman dahil siguradong matagal pa ang gugugulin niya sa kanyang trabaho dito. Pagkatapos ng pagtuturo niya kay Jovic, niyakap siya ng bata at nagpaalam. Doon niya napagtanto na parang napakahirap namang iwanan ng bata kung sakaling magkakaroon na siya ng permanenteng trabaho. Sa ilang araw na pagtuturo niya sa mansyon na yon, marami siyang napapansin sa mga family picture at portraits kasi hindi kasama ang Kuya John ni Jovic. Maging sa mga pangalan ng kanilang angkan ay wala. Kaya doon niya napagtanto na yon ay itinatagong anak. Naawa siya sa bata dahil parang ikinakahiya ito ng kanyang mga magulang dahil sa pisikal niyang kaanyuan. Pinangarap niya din na makausap ang batang yon pero mailap ito sa kanya. Isang gabi noon, nagpaalam na magbabanyo si Raya. Hindi pa kasi tapos ang aralin nila ni Jovic. Medyo natagalan siya. Pagbalik niya nakita niyang nag-aaway sina Jovic at John. Pinapalo ni John ang kapatid niya habang hinihila ang hawak nitong laruan na ayon sa bata ay bagong bili ng kanyang mga magulang. Hindi biro ang mga palo ni John kasi kitang-kita ang mga gasgas at pasa kay Jovic. Kaya naman inawat niya ang dalawa. Sa ginawa niyang yun, pati siya ay nakalmot na nag-iwan ng mahabang sugat. Pagkatapos noon ay bigla nang tumakbo si John palabas. Napasigaw si Raya kaya biglang napaakyat ang mga magulang ni Jovic at nag-aalala na nagtanong. Sir, yung panganay niyo po, naabutan kong sinasaktan si Jovic. Pati nga po ako nakalmot nung inawat ko sila. Ha?
Panganay? Isa lang ang anak ko, iha. Sir, sabi po ni Jovic, kuya niya yung John eh. Naabutan ko po silang nag-aagawan ng laruan. Yung maitim na bata po na malaki ang tiyan at dilaw yung mata. Jovic, lumabas ka na muna anak. Mag-uusap lang kaming dalawa. Iha? Nakwento ba sa'yo ni Jovic ang tungkol sa kuya daw niya? Opo ma'am. Nagkasakit daw po yun ng ganun nung nabilad sa araw kaya ganun daw po ang itsura. Ilang beses mo na siyang nakita dito sa labas? Maraming beses na po ma'am. Palagi din po siyang sumisilip sa amin ni Jovic habang tinuturuan ko siya. Pwede bang makiusap sa'yo, Raya? Baka pwedeng wag mong ipagsabi kahit kanino ang patungkol kay John. Pwede. Oo naman po sir. Sino ba naman ako para makialam? Pero sana po, pagsibihan niyo po ang panganay niyo. Awang-awa po ako kay Jovic kanina. Alam ko pong mabuti siyang bata. Hindi niya nga po pinapatulan ng kuya niya kahit nasasaktan siya. Marami pa silang napag-usapan at napagkasunduan. Hindi na rin pinatapos ang session nila. Pinauwi na lang siya ng maaga-aga at dinagdagan pa ang bayad sa kanya. Sa mga sumunod na araw, hindi na niya nakita pa sa tahanan nila si John. Marahil hindi na yung pinayagang lumabas at napagsabihan na. Hindi na rin nagkakaroon ng pasa at gasgas si Jovic na siyang ikinatuwa ni Raya. Isang gabi, mayroong ipinakiusap sa kanya ang mga magulang ni Jovic at gagawing triple ang sahod niya. Hindi daw kasi makakauwi ang mga ito, kaya nakikiusap kay Raya na samahan hanggang umaga si Jovic sa silid nito dahil natatakot itong mag-isa. Wala namang problema kay Raya dahil pinayagan naman siya ng kanyang ina at wala naman siyang pasok sa paaralan kinabukasan. Maganda at maayos ang naging pagsasama nila ng bata noong gabing yun. Akmang matutulog na nga nang humingi pa ito sa kanya ng isang basong tubig. Saktong 11:00 na noon. Nauuhaw din si Raya kaya't bumangon siya at bumaba para kumuha ng tubig. Habang bumababa siya ng hagdan, nakakarinig siya ng batang tumatawa na tila naglalaro. Alam niyang si John yun dahil may kalayaan ito sa gabi ayon sa kanyang mga magulang. Hindi niya nilingon ang pwesto noon at pumunta na lang sa kusina. Habang nagsasalin ng tubig, nakaramdam siya ng pagkalabit sa kanyang baywang. Nabitawan pa niya ang babasagin na pitsel sa kanyang nakita. Si John na may pangil at namumula ang mata ay may hawak-hawak na pusa. Bangkay ng isang pusa na kinakain sa kanyang harapan at inaakmang bibigyan pa siya. Naghalo ang awa at takot niya sa bata, kaya't napasigaw siya. Mabuti na lamang at naglilibot ang gwardya at kaagad silang nilapitan at nakakapagtakang hindi man lang nagulat ang gwardya sa kalagayan ni John. "John, maglinis ka na at umakyat sa kwarto mo. Sige ka, isusumbong kita sa mami at daddy mo. Inaaway mo na naman ang teacher ni Jovic." Wika ng gwardya kay John. Nakaagad namang tumakbo paakyat ng hagdan habang daladala pa rin ang pusa. Manong, ano ba talaga si John? Teacher Raya, aswang si John. Yung pamilya niya hindi. Mabait kasi ang batang yan. May tinulungang matanda tapos hinawaan. Nalaman lang nila na aswang si John nung nagpaaraw. Yun, hindi na bumalik sa dati ang maitim nung balat. Napakagwapo ng batang yon sa totoo lang.
Hindi sa kinakahiya ni ma'am na may ganun silang anak. Gusto niya lang protektahan ito sa panghuhusga at sa kamatayan. Nakakaawa ang batang yan. Pero ganun talagang kapalaran niya eh. Ay, ganun po ba, Manong? Pasensya na po, hindi ko po alam. Nabigla lang talaga ako sa kanya. Kinabukasan, nakarating sa kanyang mga amo na nasilayan niya nga sa kakaibang anyo si John. Todo hingi ng tawad ang mga ito at nagmamakaawa na huwag niyang ipagsasabi. Nangako naman si Raya na hindi niya sasabihin kahit kanino ang lahat. Binigyan din siya ng limpak na salapi para umalis na siya sa kanyang trabaho kay Jovic at nakiusap sila na huwag itong ipagsabi kahit kanino. Baka daw kasi mapaano pa si Raya kung patuloy siyang mananatili doon dahil sa kalagayan ng panganay nila. Hanggang ngayon, palaisipan pa din kay Raya kung ano na ang kalagayan ni Jovic. Kung maayos ba ito. Lalong-lalo na si John dahil awang-awa siya dito. Kaya't habang buhay niyang hindi makakalimutan ang kwento tungkol sa itinatagong aswang. Isang embalsamador si Hilario. Dekada na niya ginagawa ang pag-iimbalsamo, alinsunod sa angkan nilang mga embalsamador. Mahal naman ni Hilario ang kanyang trabaho at hindi siya napipilitan lang. Sa katunayan nga, binata pa lang siya tumutulong na siya sa kanyang mga magulang sa morgue. Kahit nung unang beses niya nasaksihan, hindi naman siya nandiri o natakot man lang. Para bang nakatadhana na talaga sa kanya ang ganoong gawain. At bilang isang ganap na embalsamador, madami na din siyang naipon na mga karanasan na hindi madaling paniwalaan pero siguradong may katotohanan. Ayon kay Hilario, nakaranas na siya ng 100% patay na pero noong hiniwa ang likuran, biglang lumiyad at sumigaw tapos biglang naging patay ulit. Takot nga daw sila noon ng tito hero niya. Buti na lang daw hindi bumangon yung patay. Meron pa daw pagkakataon na dinadalaw sila ng mga balbal na aswang kasi gusto noong kuhain yung mga bangkay at gawing pagkain. Yun kasi yung mga aswang na hindi kumakain ng buhay na tao, patay lang. Madalas daw sila nakakakita ng mga katawan ng puno ng saging sa labas. Kadalasan nga, gumagalaw pa. Yun daw ang ginagamit ng mga aswang na ipapalit sa bangkay para matagumpay nila itong makuha ng walang nakakahalata. Hindi naman daw sila inaano ng mga aswang. Sadyang makukulit lang talaga at panay ang pag-iingay at panggagambala sa paligid. Chong, nakakalungkot no? Bakit naman iho? Siyempre po, ang dami nating customer. Ano? Hindi kita maunawaan iho. Napapagod ka na ba? Hindi naman po sa ganun tito. Pero mas gusto ko pa din na walang customer kasi isipin mo, ang daming nababawian ng buhay sa araw-araw. Kawawa naman ang mga naulilan nilang pamilya. Lalo na sila. Kadalasan dahil sa sakit. Minsan, brutal pa ng pagkamatay ng mga tao dito eh. Naintindihan kita, Hilario. Ganyan na ganyan din ako noon. Ang punto nga lang, trabaho natin to eh. At yun na ang tadhana nila. Hindi natin masasabi ang hinaharap. Kaya hanggat maaari, palagi tayong gagawa ng kabutihan sa kapwa natin o kahit sa anong nasa paligid natin. Kaya ako lagi kong inaayos ang trabaho ko. Pag nagkamali kasi ako, parang
nagkasala na din ako sa patay. Parang hindi ko na sila nirespeto. Pero may tanong ako sa'yo. Pag nawala na ba ang mga magulang mo, ikaw ang mag-iimbalsa mo sa kanila? Oh, ang bigat naman ng tanong nyo, Chong. Siyempre, hindi. Ikaw na lang mag-imbalsa mo. Hindi ko kaya yun, no? Tsaka, matagal pa naman mangyayari yun. Kaya wag mo na natin isipin. Biro lang, iho. Naman, basta wag ka na malungkot dyan. Seryoso ako, Chonghiro. Kahit isa sa inyo, hindi ko iimbalsamuhin. Hindi ko kaya. Sinabi ko din yan noon. Parehas kayo ng tatay mo ng opinyon. Pero pagdating ng araw, kami lang din ang nag-imbalsamo sa mga magulang namin. Umiiyak pa nga kami habang ginagawa yon. Tapos panay kami nang hingi ng tawad sa mga bangkay ng mga magulang namin habang nag-iimbalsamo kami. Hindi na lang sumagot pa si Hilario dahil ayaw niya ang ganoong usapan. At saka madami pa silang trabaho dahil sunod-sunod ang bangkay sa morgue. Sa paglipas ng ilang araw, may dumating na isang misteryosong lalaki. Kinausap sila noon ng pribado at sinabing huwag ipagkakalat ang sasabihin nito. Ayon sa lalaki, may ipapaimbalsa mo daw siya ng mga kamag-anak niya pero ayaw niyang ilagay sa record yung kinamatay noon na ayaw naman niyang sabihin kung ano. Basta't ang gusto niya lang maimbalsa mo yung mga bangkay. Malaking pera ang pinag-uusapan at malinis naman ang mga bangkay. Sa mga litrato nito, hindi naman mukhang nabiktima ng kriminal o pang-aabuso kaya tinanggap na nila. Bandang hapon dumating ang bagong mga bangkay sa kanilang morgue. 4 na lalaki yun na puro magkakasing edad at literal na malamig na bangkay na. Hindi nga nila nalaman ang mismong araw na kinamatay nito dahil hindi sinabi ng lalaking nagpadala sa kanila. Hindi na to sariwa. Chong, kailangan nating maging handa. Matunog sa balbal yung mga bangkay na to. Tsaka darating din sila mama at papa para tumulong mamaya. Oo nga, sinabi din sa akin, iho. Mamaya na lang nating umpisahan pagdating nila. Mga bandang 6:00 ng gabi, dumating ang mga magulang ni Hilario. Sinimulan na nila ang pag-iimbalsamo nang makarinig sila ng mga kakaibang huni. Hindi gawa ng balbal yun, kundi tiktik. Nakapagtataka kasi yun ang unang beses na may tiktik. Kaya inisip nilang napadaan lang. Pero nagkakamali sila. Kasi yung huni, pahina ng pahina. Indikasyon na malapit lang yun. Hilario anak, unang beses ba to? Opo papa. Opo papa. Hayaan na lang po natin. Hindi naman po mga ano yan kung hindi natin papansinin. Siguraduhin mo ha. Delikado yung tik-tik, baka hindi mo alam. Triple yan ng balbal na palagi niyong naiengkwentro. Habang patuloy silang gumagawa ng trabaho, patuloy namang nagiging agresibo ang mga nilalang. Nainis na ang kanyang mga magulang at ang kanyang tito, kaya naman sinabing iiwan muna siya at lalabas sila para kumprontahin ang mga aswang at umalis na. Hindi naman nangamba si Hilario dahil madami naman sila. Habang nag-iimbalsamo, nakakapa niya ang mga bangkay. Parang may mga parte ng katawan itong nawawala, pero wala namang bahid ng tahi o pagkabutas ng balat nito na siyang pinagtaka niya. Hindi niya dinig ang ingay sa labas dahil kulob ang pinagtatrabahuan niya. Pinag-aaralan niya ang mga bangkay na parang may misteryosong mga kamatayan.
Maya-maya lang, natagalan na siya sa kanyang mga kasama, kaya naman naisip niyang lumabas na at tawagin ang mga ito. At hindi naman niya inaasahan na doon niya makikita ang pinakabrutal na bangungot ng kanyang buhay. Natagpuan niyang nakahandusay na duguan ang kanyang nanay at tatay, kasama ang tiyong hero niya na napapalibutan ng mga asong itim na hindi normal ang laki at katayuan. Noong nakita ng mga yon si Hilario, para silang mga demonyo na nakakita ng santo at kaagad nagsipulasan sa hindi malamang dahilan. Napatulala si Hilario at napaluhod. Hindi siya makapaniwala at hinihiling niya na panaginip lang ang lahat. Pinagsasampal niya ang kanyang sarili at pinag-uuntog niya. Pero hindi panaginip ang kanyang nakikita. Bagkus ay masakit na katotohanan. Lumuluha siyang kinakaladkad ang mga bangkay ng kanyang mahal sa buhay at pinasok sa loob ng morgue. Tinitigan niya ito at nakita ang mga nakakagalit na mga sugat. Pagkatapos niyang tanggalan ng dugo ang bangkay ng kanyang mga magulang, tinahi niya ang mga sugat nito at nangako sa kanyang sarili na yun na ang huling beses na mag-iimbalsamo siya. Nabablangko siya at kailangan niya ng kasagutan. Bakit? Bakit sila pa? Bakit ang mga magulang niya pa? Ang alam niya sa sarili, kailangan niya ng kasagutan. Kinaumagahan, hinihintay niya lamang ang pagdating ng lalaki para ipakuha doon ang bangkay na pinadala nito. Doon na nagtanong si Hilario sa lalaki. Manong, ano ba ang tunay na kinamatay ng mga bangkay na yan? O sige, magpapakatotoo na ako. Biktima ng mga aswang yan at patuloy na hinahunting kahit bangkay na. Buhay pa yung mga yan, kinakain na. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nilapa ng mga aswang na yon ang mga magulang ko. Kasama ang aking tiyo. Nangako ako sa aking sarili na hinding-hindi ko sila imbalsamuhin. Pero wala akong nagawa. Sobrang sakit nung para sa akin. Sana sinabihan mo kami para hindi ito nangyari. Mga anak ko sila. Hindi sapat ang paghingi ng pasensya pero kilala ko ang mga aswang na pumatay sa mga magulang mo at mga anak ko. Eh di sabihin mo. Sabihin mo kung saan natin sila makikita. Gaganti tayo. Alam ko man, pero hindi natin sila kakayanin. Mga anak kong maton, alam kong paano sila labanan. Nakuha nilang patayin. Tayo pa kayang mangmang pagdating sa mga aswang. Nanahimik na lang si Hilario at natulala. Muli siyang umiyak ng umiyak at bumalik sa loob upang titigan ang bangkay ng kanyang mga magulang at ng kanyang tiyuhin. Maya-maya, dadating na ang punerarya para ilagay sila sa kabaong at iburol na. Kinausap niya isa-isa ang mga bangkay, humingi ng tawad at nagpaalam. Muli siyang lumabas at nagpunta sa pinangyarihan ng pagpatay. Nandoon pa din ang ilan sa mga dugo at laman ng kanyang mga magulang na nakaladkad ng mga aso. Kung sa kanya, gusto niyang gumanti, pero ayaw namang sabihin ng lalaki ang lokasyon ng mga hayop na gumawa ng krimen sa kanyang mga mahal sa buhay. Pagkatapos dumating ng punerarya, sinarado na niya ang morgue. Nangako siyang habang buhay na hindi na muling mag-iimbalsamo
at hindi na muli pang papasok sa morgue. Dahil kung alam niya lang na ang sanhi pala ng hindi inaasahang pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay ay ang pagtanggap at pagtitiwala nila sa lalaking naghatid ng inaswang na bangkay. May iba't ibang kwento na nabuo noong mga panahon na normal pa ang lahat. Mga kwentong masasaya, malulungkot, nakakamangha, o nakakatakot. Ating pakinggan ang iba't ibang mga kwentong kababalaghan na naganap sa panahon ng undas. Kevin! Magbihis ka na! Pupunta tayo sa mga tiyuhin mo! Napatigil sa paglalaro sa kanyang cellphone ang binatang si Kevin dahil sa sinabi ng kanyang ama. Napatingin na muna siya rito at nakitang medyo aligaga ito. Ano pang hinihintay mo, Kevin? Pa, bakit? Anong nangyayari? Napahinto ang kanyang ama at tumitig na lang sa sahig. Patay na ang tito mo, anak. Pupunta tayo sa lamay. Bahagya din siyang natigilan dahil sa sinabi ng ama. Naguguluhan man, dali-dali na rin siyang nagbihis upang makapunta na sila agad sa kanilang pupuntahan. Nang makarating sila sa bahay, may mga ilang tao na rin na nasa lamay ng kanyang tiyuhin. Agad nilang pinuntahan ang matamlay at nakatulalang may bahay ng kanyang tiyuhin at kinausap naman yun ng kanyang ama habang nagtitingin-tingin siya sa paligid. Naagaw ang atensyon ni Kevin sa isang grupo na may daladalang malaking patay na baboy. Sa tingin niya, kakatayin ito para dito sa lamay. Bakit ngayon lamang naming nalaman, Mary? Kung kailan ililibing na si Tony? Sana maintindihan mo, Greg. Hindi ko pa talaga kasi napoproseso ang mga nangyayari. Bumubuti naman na ang kalagayan niya kaya hindi ko inaasahan na magpapakamatay siya. Natigilan ang mag-ama sa narinig mula sa nabalo na ginang. Saglit din silang napatulala sa biglaang anunsyo nito. Kevin, anak, maglibot-libot ka muna. Mag-uusap lang kami ng tiyahin mo. Tahimik na lamang na sumunod si Kevin at napagpasyahan niyang puntahan ang nagkakatay ng baboy. Mabuti nang libangin na muna niya ang sarili upang mawala sa kanyang isip ang narinig mula sa tiyahin. Hindi niya napigilan ang sarili na pagmasdan ang walang buhay na baboy at napansin niya ang medyo malalim na marka nito sa leeg. Napansin din niya ang pagkataranta ng mga taong kumakatay sa baboy. Hindi rin siya nito matingnan sa mata. Tila ba iwas na iwas ang mga ito na magtama ang kanilang paningin. Nagtataka man, ngunit hinayaan na lamang niya ang mga ito. Umalis na lamang siya dahil napansin niyang hindi komportable ang mga yon sa kanyang presensya. Sakto naman na nakasalubong niya ang kanyang ama at balisang-balisa ito sa kadahilan ng gusto rin niyang malaman ang nangyari. Hindi na niya pinigilan ang sarili na tanungin ito sa kung ano ang tunay na nangyari. Malalim na napabuntong hininga ang kanyang ama bago ito nagsalita. Sabi ng tita mo, mukhang hindi daw kinayanan ng tito mo ang kalungkutan. O kaya naman, siguro daw dahil ayaw niyang maging pabigat kaya nagbigti daw ang tito mo gamit ang kumot na nag-iwan daw ng marka sa leeg nito. Malungkot na lamang na napatango-tango si Kevin nang bigla niyang maalala ang kakaibang marka din sa leeg ng baboy kanina, kaya pinagbigay alam din niya yon sa kanyang ama. Nakita niya kung paano natagagal ang ekspresyon ng ama at dali-dali nitong pinuntahan ang mga nagkakatay at dinuro ang mga yon. Hindi alam ni Kevin ang nangyayari
dahil bigla na lamang nagtakbuhan ang mga nagkakatay ng baboy at may sinabi ang kanyang ama sa iba pang tao na naroon, dahilan para habulin din ng mga ito ang mga kumakatay ng baboy. Anong kaguluhan ang nangyayari? Sinabi ni Kevin ang kanyang eksaktong sinabi niya sa ama. At ganoon na lamang ang kanyang pagtataka nang mapahawak at lalong mapaiyak ang tiyahin. Nanatiling tahimik si Kevin sa loob ng bahay habang nagkakagulo ang lahat dahil na rin sa utos ng ama. Pagkatapos ng lahat, ipinaliwanag sa kanya kung bakit nagkagulo ang lahat. At sa oras nang malaman niya yun, hindi na niya naging ugali ang kumain sa lamay. Dahil sabi ng kanyang ama, pinagpalit daw ang bangkay ng baboy at ang bangkay ng kanyang tiyuhin. Kung hindi niya yun nasabi, malamang bangkay ng kanyang tiyuhin ang nakatay at nakain nila sa pagkakataon na yun. Masayang nag-uusap ang mga kapamilya ni Rick habang nasa sementeryo. Undas kasi, kaya normal na parang nagiging family reunion ang kaganapan na ito taon-taon. Kadalasan, umuuwi ang mga kamag-anak nilang nasa syudad, pabalik sa probinsya, para lamang sa undas. Sa tuwing mangyayari ito, nangahati ang kanilang pamilya base sa edad. Magkakasama ang mga nakatatanda, ang mga magulang nila at silang magpipinsan. Nananahimik lang sila Rick at ang kakambal niyang si Sam nang sitsitin sila ng kanilang pinsan na si Jeffrey. Shh! Sam! Rick! Halika! Dali! Nagtinginan na muna silang magkapatid saka lumapit sa iba pa nilang magpipinsan. Nasa isang gilid ang mga ito, katabi ng ilang nitso at nakapalibot sa ilaw ng kandila. Kumagat na rin kasi ang dilim dahil 7:00 na ng gabi. Katulad ng iba, nagkukwentuhan lang lamang din silang magpipinsan tungkol sa kung anuman ang pwede nilang mapag-usapan hanggang sa nagreklamo si Ezra na siyang pinakabata sa taon na 17 at nag-iisang babae sa kanila. Ang boring naman. Wala pa ba tayong ibang gagawin kundi mag-usap? Sumimangot naman dito si Jeffrey bago sumagot. Anong gusto mo? Maglaro tayo. Nanay, tatay, tago-taguan. Natahimik ang magpipinsan at tila ba may bumbilya na umilaw dahil isang ideya ang nabuo sa isipan ng bawat isa. Why not? Para may magawa tayo kahit papaano. Ano tayo, mga bata? Hindi. Kaya nga tayo maglalaro kasi hindi na tayo bata. Minsan lang to, Jeff. Naitikom na lamang ni Jeffrey ang bibig dahil ang ginusto na rin ng kambal nilang pinsan ang suwestyon na paglalaro. Pero, magtago-taguan na lang kaya tayo. Ayokong nanay tatay. Pangit yun. Sambit ni Ezra, kaya napatingin din ang lahat sa kanyang muli. Alam niyang gusto nitong magkwento muna siya bago sila maglaro. Ikinuwento niya na naisipan niyang kantahin ang larong pambata na yun para bawasan ang stress dahil sa kanyang pag-aaral. Nang mapagtanto niya, matapos kantahin ng paulit-ulit na parang may kakaiba sa liriko ng kantang yun, kaya kinanta naman ni Rick ang laro. Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Lahat ng gusto ko'y susundin nyo. Ang magkamali, pipingutin ko. Parang panglamay yung pagkain Kape, tinapay. Natahimik ang lahat at natigilan naman si Jeffrey. Pwede ba magbura? Bawal. Sagot ni Sam sa tanong ni Jeffrey. Napatingin ang lahat nang tumayo si Ezra.
Yup, yung kanta parang sinasabi ng isang bata na nangihingi ng maayos na libing pagkatapos niyang mamatay o patayin ng sarili niyang pamilya. Tara, laro na tayo, Jeff. Ikaw ang taya. Tiningnan na lamang siya ng tatlo, kaya wala na siyang nagawa. Nagsimula nang magbilang si Jeff at nagkanya-kanya naman na pagtago ang tatlo. Naisip ni Ezra na magtago sa taas ng isang mataas na nitso at nang makahanap ng magandang pwesto, agad niya yung inakyat. Ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makita doon ang kambal. Sinabihan niya ang mga yun na maghanap na lang ng ibang matataguan, pero sinenyasan na lamang siya ng mga yon na manahimik. Sabay turo sa isang parte kung saan nakita niyang papalapit na si Jeffrey. Paakyat na sana siya nang tinawag na siya ni Jeffrey. Ezra! Nakita na kita! Tara na, bumaba ka na dyan! Nakita ko na rin ang kambal! Naistatwa sa kinatatayuan niya si Ezra at dahan-dahan na ibinaba ang tingin sa pwesto ni Jeffrey at nanlaki na lamang ang kanyang mga mata na nandoon nga ang kambal. Mabilis ang ginawa niyang paglingon sa taas ng nitso at agad na gumapang ang kilabot sa kanyang katawan nang wala siyang kambal na nakita dito. Dahil sa takot, agad siyang bumaba at hinila-hila ang damit ni Jeffrey. Saka itinuro ang pinanggalingan niya kanina habang nanlalaki ang mga mata at hindi siya makapagsalita. Napaano ka? Uy! Tara na nga! Bumalik na tayo! Kumalma ka nga! Nag-aalalang sambit ni Jeffrey sa pinsan bago sinenyasan ang kambal na nasa likod lamang nila. Nasa munod na lang sa kanila. Pilit pa rin na pinapakalma ni Jeffrey ang pinsan na babae nang bigla naman itong matigilan at may pinagmasdan sa kanilang harapan. Ibinaling niya ang tingin dito at napalunok ng laway nang makita ang kambal na parang kanina pa sila hinihintay. Nakita niya pa na nakita ng isa sa mga ito at itinuro sila, kaya agad silang nilapitan. Napalingon na lamang si Jeffrey sa likod at nakitang walang tao na nakasunod sa kanila. Saan ba kayo nanggaling? Bumalik na kami ni Sam dahil matagal na kami nagtatago. Wala pang nakakahanap sa amin eh. Sa gilid lang na kami nagtago. Lalong natigilan sila Jeffrey at Ezra sa sinabi ng kambal sa kanila. Akala namin pinagtitripan nyo na kami kaya bumalik na lang kami dito. Gumapang lalo ang takot sa kanilang katawan at mabilis nilang hinila ang kambal pabalik. Saka kinuwento ang nangyari nang pareho nang mahanap nila Jeffrey at Ezra ang lakas para magkwento. Mas lalong nagulat at natakot din ang kambal dahil sa sinabi ng mga pinsan, dahil alam nilang hindi talaga sila yun. Kung ganoon ang pangyayari, sino ang iba nilang nakalaro? Patuloy na nagsisikuhan sila Adrian at Rico habang papunta sa tindahan para bilhin ang alak na pinapabili ng tatay nila. Kagagaling lang kasi nila sa sementeryo at napagdesisyonan na sa kanila na matulog ang ilan nilang umuwing kamag-anak dahil sa undas. Ikaw kasi lumabas ka pa eh. Nautusan tuloy tayo. Naiinis na sambit ni Rico sa kuya niya. Kasalanan ko bang nauhaw ako? Tsaka huwag ka na nga magreklamo. Sabi ni Papa kunin na daw natin yung sukli. Kaya may pang-computer na tayo bukas. Natahimik na lang si Rico dahil kahit papaano, may napala pa rin naman sila. Patuloy nilang nilalakad ang madilim na daan at patuloy na nagtapang-tapangan kahit may kilabot na silang nararamdaman. Habang papunta sa tindahan, naririnig ni Adrian ang bahagyang tunog ng yabag na nasa likod nila. Ngunit hindi niya magawang lingunin yun sa kadahilan ng
Kakaiba ang tunog na nililikha sa bawat yabag nito kaysa sa kanila. Tila ba gawa sa kung anong materyales ang sapin nito sa paa upang makagawa yun ng tunog na tila takong na inilalakad sa kahoy na sahig. Kahit tinilaban na siya ng takot sa katawan, pilit niyang hindi yun ipaalam sa bunsong kapatid. Sobrang lamig naman yata ngayong gabi. Kanina pa ako kinikilabutan dahil sa lamig ng klima. Napahimas na lamang si Rico sa kanyang braso habang wala pa ring imik si Adrian. Palihim kasi nitong hinihiling na maaaninag na nila ang ilaw sa tindahan para mapilit niya ang kapatid na tumakbo na papunta doon. Medyo nanginginig na rin ang kanyang kalamnan dahil naririnig niya na pabilis na ng pabilis ang pagsunod sa kanila ng kung anuman ang nasa likod niya. Ilang saglit pa, nararamdaman niyang hinihila ni Rico ang gilid ng damit niya. Nilingon niya ang kapatid gamit lamang ang kanyang mata at nakitang diretso din lamang ang tingin nito sa kanilang tinadaanan. Bakit? Kuya, kanina mo pa yan naririnig, no? Nanginginig na sabi sa kanya ng kapatid. Tumango-tango na lamang siya at nagsimula ng mamuo ang malalamig na pawis sa kanyang noo. Nararamdaman ni Adrian ang bahagyang panginginig ng kamay ng kapatid dahil na rin sa higpit ng pagkakapit nito sa kanyang damit. Ramdam na nilang dalawa ang kalabog ng kani-kaniya nilang dibdib dahil sa sobrang takot at kaba. Kaya ganoon na lamang ang tuwa nila nang maaninag nila ang ilaw sa tindahan. Walang sabi-sabi. Agad na kumaripas ng takbo sila Adrian at Rico. Hindi pa rin sila nagkalakas ng loob na lumingon sa likod. At ang makarating agad sa tindahan, ang kanila lamang nanais ng mga oras na yun. Hingal na hingal ang magkapatid at halos matumba na sila nang makarating sila sa tindahan. Kaya gulat na gulat ang nagbabantay doon nang makita silang humihingal. Anong nangyari sa inyo? Paano naman kayong hinabol ng isang batalyong kabayo niyan? Sambit ng tindera sa kanila nang makita ang kasalukuyan nilang kalagayan. Samantala, malalalim pa rin ang ginagawang paghinga ng magkapatid at tila pinoproseso pa rin ang biglaan nilang pagtakbo. Pasensya na po, Manang. Naisipan lang po namin na magpaunahan ng kapatid ko. Palusot ni Adrian habang hinihingal pa rin. Ganon ba? O siya, sige. Ano bang bibilihin nyo? Iniabot naman ni Rico ang pera at sinabi kung ano ang bibilhin nila na agad naman na iginayak ng tindera saka inabot sa kanila ang sukli. Eto na mga binata. Magdahan-dahan kayo ha? At bote yan. Saka, dalhin nyo na rin ito. Huwag nyong sisindihan. Para yan na hindi na kayo mag-unahan sa pagtakbo. Napakunot ang noo nila Rico at Adrian nang iabot din sa kanila ng matanda ang 2 piraso ng kandila. Naguguluhan man sila, hindi na lamang nila pinansin at sabay na nagpasalamat dito. Iilang hakbang pa lamang ang nagagawa nila papalayo sa tindahan, kaagad silang binalot ng takot muli dahil paunti-unti na naman nilang naririnig ang tunog na sumusunod sa kanila. Bakya? Biglang sambit ni Adrian. Ano yung kuya? Yung tunog. Bakya. Lalo silang kinilabutan ng may kasama ng impit na paghagikgik ang naririnig nila mula sa kanilang likod at pabilis ng pabilis na namang ang pagsunod nito sa kanila. Mas binilisan ng 2 ang paglakad. Nangangatog na ang kanilang mga tuhod
at pahigpit ng pahigpit ang kanilang pagkakahawak sa mga dala nila. Maiiyak na ang dalawang binata dahil napalitan na ng malakas na pagtawa ng isang babae ang impit na hagikik na naririnig nila at ang mas mabilis na pagtunog ng bakya sa kanilang likod. Nanginginig na ang kanilang buong katawan at hindi na nakapigil pa ang dalawa at sumigaw ni sila ng malakas na tinatawag ang kanilang ama. Wala na silang pakailam kung ano ang iisipin ng ibang makakarinig sa kanila. Basta ang mahalaga, makarating silang agad sa kanilang bahay. Patuloy pa rin na sumisigaw ang dalawa habang tumatakbo na ng mabilis sa abot ng kanilang makakaya. Muli silang nakahinga ng maluwag nang nakaabang na ang kanilang ama sa gate at tila ba kanina pa sila hinihintay nito na makabalik. Bilis! Pumasok na kayo! Malakas na sambit ng kanilang ama na kulang na lamang nahilahin sila para makarating agad sa loob ng bahay nila. Ilang hakbang na lamang ang kanilang layo sa bahay nang marinig nila ang nakakarinding sigaw ng isang babae. Kasabay ng mabibigat at mabibilis na pagpadyak ng tunog ng bakya, dahilan upang mapasigaw din sila sa takot. At nagkaroon pa sila ng lakas na mapabilis ang kanilang pagtakbo. Mabilis silang nakapasok sa loob at madali rin na naisara ng kanilang ama ang gate ng bahay at doon na sila tuluyang napaupo habang hawak-hawak pa rin ang mga bote ng alak at kandila. Hindi naman alam ng kanilang ama kung matatawa ba o mag-aalala sa mga anak. Kaya kinuha na lamang niya ang mga bote at inilagay sa lamesa. Ano? Kumusta ang karanasan? Nanginginig pa rin ang magkapatid nang mapatingin sila sa mga tsuhin na binubuksan na ang bote at nagsasalin sa kanya-kanya nilang mga baso. Lahat kami naranasan yan. Yung bakya ba? Napatango-tango na lamang ang dalawa at hindi pa rin nakakabawi sa matinding takot na kanilang nararamdaman. Ikinuwento ng kanilang ama at mga tiyuhin ang kanya-kanya nilang karanasan sa babaeng nakabakya at hindi makapaniwala ang magkapatid sa kanilang naririnig dahil mas grabe pa pala ang naranasan ng mga ito kaysa sa kanila. Ay, binigyan kayo ni Manang ng kandila. Sana sinindihan nyo para makita nyo pa yung malaking tao na sasalubong sa inyo pabalik. Mas lalong natakot ang magkapatid dahil sa sinabi ng ama. Nako, si Manang, may favoritism. Hindi na kinaya ng magkapatid na makinig, kaya nang mahimasmasan na silang dalawa, agad na din silang nagpaalam na aakyat at matutulog na at pinayagan naman sila ng mga ito. Parehas nang nakahiga ang magkapatid at pinoproblema kung paano sila makakatulog ng gabing yun.